Mayroong dalawang tao na hindi magkakilala na nagpunta sa White House. Pareho silang nakikiusap sa guards ng White House na papasukin sila dahil may kailangan sila sa presidente ng United States. So, tinawagan ng isang guard ang presidente telling him na may dalawang taong nakikiusap na papasukin sila sa White House. At so, tinanong ng presidente, ano ang name ng dalawang tao na nais pumasok? And so, tinanong ng presidente, anong name? And then, sinagot ito ng guard. Ang isa ay si Judas at yung isa naman ay si Pedro. Sabi ng presidente, papasukin mo si Pedro. Kilala ko yan. Pero si Judas, iwan mo sa labas dahil hindi ko yan kilala. So, anong maaaring makita natin sa analogy na ito? Judas and Peter, first and foremost, claims to know the president. Ngunit si Peter lang yung pinapasok sa White House. At ang basis kung bakit pinapasok si Peter ay hindi dahil sa knowledge claim nilang dalawa, ni Judas at ni Peter. Hindi nakabase sa knowledge claim na kilala nila yung presidente, kundi sinabi ng presidente na kilala ko si Peter kaya papasukin mo si Peter. Question is it unfair sa presidente na si Peter lang ang kanyang pinapasok? Well, the immediate answer is of course not. Pareho naman silang dalawang, number one, walang right na pumasok sa White House. Hindi sa pamamagitan ng kanilang knowledge sa presidente, sila ay magkakaroon ng karapatan. Rather, ito ay freely binigay o pinahintulot ng presidente. Again, hindi base sa pagkakakilala nila sa presidente, kundi base sa pagkakakilala ng presidente doon sa isa, kay Pedro. At ito ay wala nang iba. Hindi lang ito basta knowledge sa kung anong blood pressure ni Peter, anong blood type ni Peter. Ito ay dahil sa relasyon ng presidente kay Pedro. Now, while the analogy is imperfect, dahil first and foremost, wala naman talagang kakatok doon sa White House ng ating Diyos na Trinidad. Well, this analogy is still imperfect, pero somehow, we can relate to this dahil tayo pinapasok ng Diyos sa kanyang kaharian, hindi ultimately sa pamamagitan ng kagalingan natin sa theology, knowledge natin about the doctrine of the Trinity, so on and so forth, na pwede nating maipagmalaki kundi ultimately base sa pagkakilala ng Diyos sa atin. At itong theme na ito ang mag-govern or magpo-flow sa ating pag-aaral ngayong umaga. At kagaya ng palagi nating ginagawa, bago tayo mag-proceed, ginagawa kong attitude sa preaching is yung balikan ko ano yung nakaraan nating pag-aaral. Noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang Triune God, ang foundation ng ating adoption. Nalaman natin na bago pa man tayo naglagak ng ating pananampalataya, tayo ay tinawag na ng mga future heirs of the promise, waiting for the time set by our God the Father. At nung pinag-aralan natin ang threefold union with Christ, mas nagkaroon ito ng clarity sa atin na meron nang itinalaga before the foundation of the world na kaya nanampalataya ikaw at ako is because we are predestined in love for adoption. So, yun yung at least na pag-aralan natin last week at sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa verse 8 to 11, I believe nasa momentum pa rin ng pagbibigay ng payo and even rebuke si Pablo sa kanila. At kapansin-pansin sa verse 11, ang pastoral lament ni Pablo. Sabi ni Pablo, I fear for you that perhaps I have labored over you for nothing.
Sa commentary ni John Piper, sabi niya mismo, I fear for you, the way he understands this, that perhaps you are truly not Christians. Okay? Perhaps ito ay kaparehong expression sa chapter 1. Kung maalala ninyo sa preaching natin nung pinasimulan natin itong series na ito, chapter 1 verse 6, sabi ni Pablo, I am astonished, I am shocked that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Ngunit makikita natin na ang tanging comfort ni Pablo, at least sa teksto natin, ay hindi yung kung anong alam nila, kundi sa kaalaman or pagkakakilanlan ng Diyos mismo sa mga taga-Galacia. Ito yung explore natin sa ating mensahe ngayong umaga. Ito yung kakatasan natin, ito yung pipigaan natin, ito yung igagrind natin, at we will be sharing with one another sa matamis na pagkain ng banal na ebanghelyo na ito. And so, ang purpose para sa mensahe natin ngayong umaga ay ipakita na ang kaligtasan natin ay hindi nakasalalay ultimately sa ating mental na kalagayan, kundi sa pagkakilala ng Diyos sa atin kay Kristo. At para naman sa ating mensahe, ang electing and covenantal na pagkakilala ng Diyos sa atin kay Kristo ang pinakadakilang pundasyon ng ating pananampalataya at ang objektibong saligan kung saan tayo nakatindig laban sa tukso ng pagbabalik sa dating pagkaalipin. Very mouthful sa Tagalog. Sa English, God's electing and covenantal knowledge of us in Christ is the ultimate foundation of our faith and the objective ground by which we resist the temptation to return to our former bondage. So, hahatiin pa rin natin ito sa dalawang punto. Number 1, turning to my old self I knew. So, may kita natin sa ating mga leaflet, no? Point 1, turning to my old self I knew. At sa pangalawang point, turning to God who truly knows me. So, may dalawang uri ng pagbabalik tanaw. Yung unang pagbabalik tanaw is yung old self na kilalang kilala natin, at yung pangalawang pagbabalik tanaw, which is the foundation of our faith, is yung pagbabalik tanaw natin doon sa Diyos na kilala na tayo before the foundation of the world. So para sa point 1, nagsimula si Pablo sa malinaw na pag-alala. When you did not know God, you were slaves to those by nature are no gods. Paul is reminding them na sa dati nilang kalagayan bilang mga nasa ilalim ng pagkaalipin sa pagan practices. Take note, ang kausap ni Pablo dito ay yung mga Gentile believers sa Galatia. Hindi nila genuinely kilala ang tunay na Diyos. Ang kanilang pagsamba ay nakatuon sa mga tinatawag nating by nature are no gods or false gods. In fact, makikita natin explicitly ang devotion nila sa mga Diyos-Diyosan. If you can turn with me to Acts 14, verse 10 to 13. Sabi dito, so Paul called to him a man with a crippled feet in a loud voice, stand up! And the man jumped to his feet and started walking. When the crowd saw what Paul had done, they shouted in their local dialect, these men are gods in human form. They decided that Barnabas was the Greek god Zeus and Paul was Hermes, since he was the chief speaker. Now the temple of Zeus was located just outside the town, so the priests of the temple and the crowd brought bulls and the wreaths of flowers to the town gates, and they prepared to offer sacrifices to the apostles. And yung response ni Apostle Paul, pinunit niya yung kanyang damit. Ikaw ba naman, no? Sambahin ka.
So, ganun yung naging response. Itong uh, mga Gentile individual na ito sa Book of Acts noong bago pa sila makakilala ng tunay na ebanghelyo. Ganyan ka nakakaawa ang kanilang kalagayan. At may tanong si Pablo sa verse 9. At least may context na tayo kung ano yung past na practices nito mga Galatians na ito. Kaya ang tanong ni Pablo, how is it that you turn back again? At kung babasahin natin maigi ang ating teksto, hindi sila bumabalik sa kanilang explicit na mga former pagan practices. Hindi sila bumalik sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan kagaya ni Zeus at ni Hermes. Ang binabanggit ni Pablo ay bumalik sila sa elementary principles of this world. And last week, we extracted concretely kung ano yung elementary principles na ito. Ang elementary principles is a thinking principle na deserve ko ang isang bagay dahil pinagtrabahuan ko ito. And hindi ito inherently evil. Yun yung kinlarify natin at least doon. However, kung ito yung gagamitin mo sa iyong kaligtasan, sa iyong justification, para may maipresent ka sa Diyos na, Lord, this is my righteousness. I earned this. Doon, kinokondemn ni Pablo ang elementary principles na ito. And of course, yung paganistic practice through these elementary principles. So ito ay rooted on works-based performance or performance-based righteousness. Kaya sa verse 10, nilinaw ni Pablo kung anong specific practices ito sa context natin. Observation on days, months, seasons, and years. Pero ang problema is hindi itong simple observation sa mga days, months, seasons, and years. Dahil tayo, as Christians, nagse-celebrate din tayo ng birthday, New Year. Kahapon, may sinelebrate kayo ng Hearts Day. Di ba? So, hindi natin kinukondemn yung bawat isa kapag may nagse-celebrate ng birthday. So, therefore, it's not the days per se. Hindi yung days talaga yung kinukondemn ni Pablo. Kaya, importante yung pronoun na you. You observe. It's not the days. So, ang problema ay ginagawa nila itong batayan ng kanilang justification, ang pagpapractice nila ng pag-observe ng mga days, months, so on and so forth, is to present to God that they are right. Inaakala siguro nilang mas closer yung kanilang relationship sa Diyos kapag pinapractice nila itong mga ganitong bagay. Kaya tinawag ni Pablo ang sistemang ito na weak and worthless elementary principles dahil hindi ito nakakapag-produce ng genuine righteousness at mas lalong hindi ito nagko-cultivate ng covenantal na pag-ibig ng Diyos sa kanila. In fact, dinadagdag pa ito ng Diyos sa kanilang condemnation. And so, ang timeless principle ng ating teksto, ang pagyakap ng mga Gentile sa Jewish observance ay hindi na iiba sa kanilang dating paganistic practices. Dati sila ay alipin sa ilalim ng pagan religion at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, nagiging alipin naman sila sa ilalim ng legalistic religious observance. So the problem is, hindi porket nagkaroon na ng ibang expression or form ang kanilang observance from explicit pagan worship to legalistic religious observance. Therefore, nagbago na ang principle sa kung paano ang pananaw nila sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. At 'di ba, ganyan din sa mga false teaching or mga false teacher. Hindi porket for example si INC yung religion ni Kiboloy, hindi porket magkaiba sila ng form, therefore magkaiba na sila ng prinsipyo. So the same principle but different forms.
So ito ay parehong nakaangkla sa human performance bilang basis ng justification. At mas lalong hindi ito pagpapakita ng spiritual growth. Ito ay pagpapakita ng spiritual decline. Instead na sila ay mag-progress sa kanilang sanctification, ito ay regressive sanctification sa kanila. And because of that, whether they were aware or not, they went back to their old selves they once knew. From being sons to being slaves, from being free to being prisoners once again. Kaya marapat lang na talagang maunawaan natin yung pinanggagalingan ni Pablo kung bakit nagkaroon siya ng tinatawag nating pastoral lament. So in-echo niya yung kanyang pastoral lament sa Galatians chapter 1 verse 6 na I am astonished, I am surprised, I am amazed how quickly you turn to a different gospel na hindi ninyo natanggap sa akin. In-echo niya ito sa ibang form. I fear for you that perhaps I have labored over you for nothing. This is the voice of a wounded shepherd. It implies toil, strain, and spiritual agony. At yung phrase na I have labored carries a very significant amount of weight. Kung maaalala natin sa Acts 14 verse 19, yung kwento doon or yung account doon is yung halos mamatay na si Pablo alang-alang sa labor niya sa kanila. Sabi dito, then some Jews arrived from Antioch and Iconium and won the crowds to their side. They stoned Paul and dragged him out of town, thinking he was dead. Yun yung labor ni Paul sa mga taga-Galacia. Willing si Paul na ibigay yung kanyang buhay para sa mga kaluluwang ito. Pero sila ay bumabalik sa kanilang elementary principles. And now, seeing them drift toward their former sins, he feels the pain of a father watching his children walk toward danger. At sa kabilang banda naman, let us be careful not to misinterpret Paul's language of lament na para bang iniisip ni Pablo na nawawala na yung kanilang kaligtasan. No. Paul believes in the perseverance of the saints. Naniniwala po si Pablo na ang kaligtasan ay hindi nawawala. In fact, di ba siya yung may sabi ng he who began a good work in you is able to finish it. So clearly, Paul is not thinking that we could lose our salvation. However, biblical warnings are still means to check if we are still consistent sa ating paglalakad sa pananampalataya. Napakabigat na warning itong sinabi ni Pablo. I fear for you that perhaps you are not saved. So itong passage natin na ito ay clear biblical warrant na maaari nating bigyan ng warning na napakabigat to question yung pananampalataya ni kapatid if evident ang sinful lifestyle. But unlike sa case ng ng Galatian church na napaka-obvious ang kanilang apostasy, ang apostasy sa mga local churches ngayon ay sobrang hidden. Sobrang hirap makita. Hidden, ito ay gradual, at ito ay unmortified. So nagsisimula sa mga gradual, little, hidden, and unmortified sins. Sa case ng mga Galatian church, very obvious kasi false gospel. Sa case natin, in context sa mga local church, lalong-lalo na kung kagaya ng church sa RBCM na napakadami ng membro. Actually, naluluna ako sa membro sa RBCM. Hindi mo mamamonitor kaagad yung
apostate heart ng isang mananampalataya na bumabalik unti-unti sa kanyang kasalanan. Kaya ang challenge sa atin para sa point na ito ay ang aktibong pagpangalan at pagpatay sa ating mga kasalanan, because sins can numb our hearts so easily. Kaya ang radikal na language ni Kristo regarding mortification of sin, sabi sa Matthew 5 verse 29 to 30, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole body will be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole body go to hell. Ginamit ni Kristo ang napaka-radikal, napaka-concrete at graphic na imagery na ito para ipakita kung gaano ka-dangerous ng kasalanan at kung gaano ka-urgent dapat pinapatay yung kasalanan, hindi binibaby. Yung kasalanan na di ini-entertain. Yung decisiveness na putulin ang kamay at dukitin ng mga mata para lang ma-preserve mo ang iyong kaluluwa. Let's be mindful na hindi po tayo nagmamortify ng sins sa lente ng elementary principles. Okay? Let's be mindful. Let's be mindful lang na hindi po tayo nagmamortify ng ating mga kasalanan sa lente ng elementary principles or work-based, dahil mafo-frustrate ka lang kapag dyan ang gagaling yung motivation mo. Ang motivation pa rin natin sa pag-mortify ng ating kasalanan ay ang pangako ng Diyos na kung faithfully pinaglalabanan natin ang ating kasalanan, ang pangako ng Diyos ay isusustain tayo at mapagtatagumpayan natin ito. Lord, kausapin natin ang Panginoon. When we pray, Lord, help me mortify this sin. I believe that your grace is always sufficient. Ganon tayo mag-mortify ng ating mga kasalanan. Helpful rin sa pag-mortify, of course, ng sin, ang tinatawag nating vivification of good deeds or pag-cultivate ng fruit of the Spirit. Think of it this way, ang mortification of sin and vivification of good deeds ay parang kaliwa at kanan nating paa. Hindi mo kayang maglakad ng isa lang yung paa, patalon-talon ka, no? Umiiwas ka lang sa kasalanan pero hindi ka nagko-cultivate ng bunga ng banal na Espiritu. So isipin natin ang mortification of sin and vivification of good deeds ay iyong kaliwa at kanang paa sa paghakbang at pag-akyat mo sa ladder ng iyong sanctification. If you're struggling with impatience, then what virtue will you cultivate? Patience. If you're struggling with anger, then what virtue will you cultivate? Love. If you're struggling with pride, then what virtue will you cultivate? Humility. If you're struggling with sexual sin, what virtue will you cultivate? Accountability. Accountability. Kaya kung single ka, then accountability mo ay ang mga kapatiran. Kung may asawa ka, then ang direct na accountability mo ay iyong asawa. Huwag kang maglilihim sa kanya sa mga struggles na ito. Maigi nang inform ang ating mga partners sa ating mga struggles kaysa sa mag-pretend tayo that we're standing strong. Tapos bigla na lang tayong babagsak because we refuse accountability and we refuse discussing these problems with our brothers and partners. Gawin natin ito mga kapatid, trusting sa salita ng Diyos na may pangako na ang kanyang mercies ay palaging sariwa sa araw-araw at sasamahan niya tayo sa pakikipagbaka sa kasalanan na ito. Pangalawang punto, turning to God who truly knows me, sabi ni Paul sa verse 9 sa ating teksto, but now having known God, or rather,
having been known by God. Take note na hindi ito parang nagkamali si Pablo kaya nirefute niya yung kanyang sarili or binago niya yung kanyang statement. You knowing God to God knowing you. Both propositions are true when it comes sa issue ng kaligtasan or salvation. We are saved by knowing God because eternal life involves truly knowing God. Walang kayang mag-claim na siya ay ligtas kung hindi niya kilala ang tunay na Diyos. Ayon sa John 17:3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. But we are also saved by God knowing us. Ayon sa 2 Timothy 2:19, the Lord knows who are His. Therefore, both statements are biblically true. But here's the thing, Paul is making a distinction between proximate starting point and ultimate starting point. Pag sinabing proximate starting point, bear with me on this. Pag sinabing proximate starting point, at kailangan masanay na tayo dito, ibig sabihin, we start from human perspective up to God. Yun yung proximate starting point. We start with ourselves. Ito ay tumutukoy sa aspeto ng ating spiritual experience. When the Holy Spirit regenerates our dead heart through the preaching of the gospel, we start believing and knowing God more and then ascribe glory sa Kanya. That's proximate starting point. At walang masama doon. Again, we are also saved by faith. At pag sinabi namang ultimate starting point, ibig sabihin, we start from God's perspective down to human perspective or yung tinatawag nating top-down approach. Yung isa is bottom-up, yung isa is top-down. So we start, ang ultimate starting point is we start from the knowledge of God. And I believe, sa bawat endeavors ng ating buhay, kahit anong kinakaharap natin na experience, when you start from the knowledge of God, na makikita natin sa Scripture, na hindi ka maliligaw, hindi ka magkakamali doon. Even sa preaching, isang ultimate principle sa paggawa ng preaching is, for as long as you look for the glory of God sa salita ng Diyos, kahit pa nasa start ka pa lang ng iyong pag-aaral sa Biblia, nagpo-progress pa lang ang iyong pag-aaral, hindi pa ganun kalalim. For as long as hinahanap mo doon yung glory ni Kristo, you can never go wrong. So it's very important that we start with the knowledge of God. Ang language ng Scripture ay before we knew Him, He first knew us. Sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. And Paul is very intentional. I believe Paul is very intentional sa distinction na ito because he recognizes the challenge na maaaring sana ligtas talaga yung mga Galatian believers at maaaring super confused lang sila. At so minabuti talaga ni Pablo na mag-appeal sa ultimate starting point. Kaya nilipat ni Pablo ang emphasis from you have known God to having been known by God. And I believe this is a very brilliant move para kay Pablo. Pinapakita nito yung kanyang sobriety ng kanyang kaisipan. Ito ay pinag-isipan. Yung language na ito, di ba, sinabi niya, you know God and then having known by God. Hindi ito basta nirefute niya yung kanyang sarili, kundi ito ay decisive, ito ay pinag-isipan, ito ay galing sa kanyang sober mind. And oftentimes when our emotions are high, we fail to be sober-minded. We fail to think biblically. Nagiging emotional tayo
na tao, even sa ating mga pananalita. Nag-a-appeal na tayo sa ating mga emotion when we reason. But for Paul, although nabasa natin ang kanyang pastoral lament, siya ay nasasaktan, nalulungkot dahil nag-labor siya, na halos mamatay na siya para tumalikod lang yung mga Galatian believers. But still, Paul is able to think biblically. Paul is able to think biblically. Hindi siya na-overcome ng kanyang emotion. And I think this is worth imitating. Worth imitating. And prayerfully din, no? Sa mga pastors. This is sa mga maghahangad ng pastoral desire. This is worth imitating, na hindi kagad-kagad na ma-master ng ating mga emosyon. Kailangan govern palagi ang ating mind ng scripture. Hindi para maging bato ang mga pastor, kundi babalikan natin kung ano yung sinasabi sa scripture. So praise God dahil isinulat ito ni Pablo from us knowing God to God knowing us, because it is always a good thing to be reminded that the ultimate ground of our salvation is not our act of knowing God, but God knowing us. So makita natin yung timeless principle na naman sa point na ito, sa ating pangalawang punto, that this knowledge of God ay hindi nagsimula noong lumabas tayo sa sinapupunan ng ating nanay. Rather, it takes us back in eternity past. Pinag-aralan natin last week na ang pagpili sa atin ng Diyos in Christ is before the foundation of the world, before pa nagkaroon ng galaxies, Milky Way, planets, stars, and moon. God already know us. Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. And while the term foreknowledge means to know beforehand, this is not mere foresight. Hindi ito yung simpleng alam lang ng Diyos lahat ng information ng ating katawan, ilang bones meron, ilang muscles, ilang cells, anong blood type, anong blood pressure. Di rin ito yung simpleng pagdungaw ng Diyos sa corridors of time and then nakita niya kung sino ang sasampalataya sa Kanya. Therefore, sila na lang din yung itatalaga ng Diyos na sasampalataya in time kasi nakita na ng Diyos na sila yon. Kaya mag-ingat tayo dahil kapag ganito ang ating pangunawa sa foreknowledge ng Diyos, ginagawa natin na ang Diyos ay mere responder lamang ng human actions. Because the truth is, dahil sa kasalanan, no one will believe. There's one thing, before election, eternity yon, no? Ang hirap ma-comprehend kasi eternity yon. No before, no after. Di ba? Kino-communicate natin ito in such a way na maunawaan talaga natin if, hypothetically, before creation, there is one thing na nakita ang Diyos sa future after creation, is yung walang sasampalataya. Walang sasampalataya. All will become pagans, all will perish, and this is evident sa sinabi ni Pablo sa former lives ng mga Gentiles. All human beings ay pareho ng pinanggalingan. We all die in Adam. And there was a time, lahat tayo, ay hindi talaga natin kilala ang tunay na Diyos. Tayo ay enslaved sa ating mga kasalanan. And so instead of turning to our former selves we once knew, ang response natin is we should now turn to the God who truly knows us in Christ before the foundation of the world, because God's knowledge will not fail. Ito ay masasandigan natin, sasaligan
natin. Ang pagkakakilanlan ng Diyos Ama sa atin ay nakaugnay sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya imposible itong magbago. Hypothetically, kailangan munang makalimutan ng Diyos Ama ang pangalan ni Kristo para makalimutan niya tayo. Ganun, katindi. And so ganun kahalaga na mag-ground natin ang knowledge ng Diyos sa ating kaligtasan dahil even itong isipan natin ay may limitations. Yung sinasabi nating alam natin, isipan natin, our mental capacity has limitation. Kaya ganun kahalaga na mag-ground natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya sa walang hanggan at eternal na knowledge ng Diyos sa atin. At I believe, isa sa limitation ng ating mental state ay yung pagiging makalilimutin natin. No, maglilinis ka lang, inipit mo yung walis dito sa iyong kilikili, tapos mayroong kang kinuha, tapos mamaya-maya hinahanap mo na yung walis. Pag-review mo ng CCTV, nakaipit lang pala siya sa iyong armpit. Di ba? So, isa yan sa mga limitation ng ating mental state. While ang pagiging makalilimutin ay hindi naman kasalanan, pero dahil sa tendency na ito, we tend to forget the weight and the dangers of the many sins we commit each day, na ito ay kasalanan sa banal na Diyos. So we tend to forget that, na kung saan marami ng mananampalataya ang nahulog. And praise God, yung iba na kilala nating mga great theologians, quote-unquote, great theologians, ay na-restore. But then again, once we forget the heinousness of sin, the sinfulness of sin, the weight and gravity of sin against the Holy God, merong itong nakaabang na danger. Sa kabilang banda, we tend to also forget na magtiwala sa biyaya ng Diyos na nagsusustain sa atin at nagpapanumbalik sa atin every time na tayo ay nahuhulog sa panghihina at pagkakasala. Kaya yung iba, hindi na nakakabalik because they tend to forget na hindi sa kanilang sariling lakas, kaalaman at pagiging magaling sa theology, ultimately nakasalalay ang kanilang kaligtasan, kundi sa kapangyarihan at pagkakilala ng Diyos sa kanila. At dahil forgetful tayo, dito papasok ang mga biblical warnings sa pamamagitan ng iba't ibang means na itinalaga ng Diyos. Ito ay maaari sa scripture through your daily meditation, sa libro na binabasa mo, theological books, or sa kapatid mo mismo. Kaya nais kong immortify ngayong umaga sa pangalawang punto ang sin of ignoring biblical warnings. At magiging particular ako sa mga faithful warnings ng ating mga kapatid in love, base sa pagmamahal. And of course, i-qualify natin na doon lamang ito sa mga valid warnings. Dahil alam natin na we don't submit to warnings in the guise of love, but inwardly legalistic and manipulative. In terms of valid warnings, of course, dapat nating pakinggan ang ating kapatid. It is a must. So what happens when we refuse to listen to biblical warnings? Isa sa maaari natin makita dito ay ang gradual na pagtigas ng puso. Sa Hebrews 3:13, sabi dito, you must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. While of course, considering the context na pasama yung kanilang mundo nung time na yon, nag-i-exist pa rin po yung kasalanan sa time natin ngayon. Na kung hindi tayo makikinig sa biblical, hindi tayo magte-take heed sa biblical warning na ating kapatid, we will also fall. Kaya sabi sa 1 Corinthians 10:12, let him who thinks he stands take heed lest he fall.
So tumataas yung risk. Kapag hindi tayo nakikinig sa mga warnings, tumataas yung risk na ating pagbalik sa kasalanan at maaaring magresulta ng tuluyang pagbagsak. Let him who thinks he stands take heed lest he fall. Ang pag-iisip nila siguro ay bulletproof sa kasalanan. Ito ay resulta lamang ng, of course, prideful heart. At alam natin ang end ng isang taong prideful. Ang end palagi nito ay destruction. Pride goes before destruction. At pangatlo na explicit rin sa ating teksto, when we refuse to listen or ignore biblical warnings, sabi ni Paul, sa verse 11, we grieve those who labor our souls. Paul fears that his labor might be in vain. When we refuse to biblical warnings, we grieve those who labor our souls. When we dismiss loving warnings, we wound those who are laboring for our souls. Therefore, mga kapatid, kapag may valid na warning sa atin, pakinggan natin ang ating mga kapatid dahil ito ay pagpapakita ng mapagkumbabang puso. Kaya ang magandang gospel warning or cure, makikita natin, of course, sa teksto pa din natin sa verse 9, itong having been known God. Having been known by God. How is it that you turn back again? So, question, having been known God, how is it that you turn back again to the weak and elemental things to which you want to be enslaved all over again? Perhaps we can also say, having been known by God, why would you refuse to listen to biblical warnings? If God truly has a covenantal and loving relationship sa iyo in Christ, why would you not listen to your brother? Dahil ang biblical warning sa iyong brother ay means ng Diyos sa iyo to prevent you from going back to the sins you once loved, na nag-enslave sa iyo. So let us remember, mga kapatid, that a gospel-immersed life does not merely try to behave better. It learns to treasure the words of our brothers more. A gospel-immersed life teaches us to hate our sins, and so we must learn to hate our sin even more. Kaya kung makikita natin at nakikita natin ang glory ng Diyos sa liwanag ng Ebanghelyo sa ating mga buhay, ang proper response ng ating puso ay tumanggap ng faithful warnings. Kahit pa doon sa mga itinuturing nating mga maliliit na bagay. Ano ba naman to, si kapatid, maliit na bagay, hindi pa niya pinalampas. No? Of course, sa part ni kapatid, kailangan niya mag-exercise ng forbearance. But yeah, what if may binring up sa iyo na kahit maliit na bagay for you, kapatid, God cares even on little things. Sa Luke 16 verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater things. Ang pagtanggap ng biblical warning ay hindi weakness, kundi strength, maturity. Ang pagtanggap ng biblical warnings, mga kapatid, ay palaging commendable sa harapan ng Diyos. Ito ay landas patungo sa buhay, karunungan, at preservation ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak. And so ang ating application bilang mga anak ng Diyos, I believe, valid na warning itong sinabi sa atin sa James 1 verse 19. You must all be quick to listen, slow to speak. Quick to listen, and then slow to speak. Dahil may tendency kasi tayong mag-defend agad ng ating sarili and to regulate that auto-defense system ng ating mga katawan
maganda na makultivate sa atin yung pagkakaroon ng pusong willing palaging makinig. When we prioritize listening over speaking, we are exercising gospel maturity. So let us cultivate a cross-shaped heart who always have this willingness to listen. Because a spiritually immature heart is always defensive, but a cross-shaped heart always listens. A cross-shaped heart is always able to absorb hard warnings without collapsing. Hindi nagbe-breakdown. It is able to hear without rushing to self-justification. It is able to appreciate a brother by saying, "Thank you sa idea na yan, kapatid." It is able to say, "Let me consider your opinion." At sa pakikinig na ipapakita natin ang pag-value natin sa isa't isa, even if minsan or madalas hindi favorable ang approach ng kapatid natin. In short, kahit pangit pa yung kanyang approach. Pero kung lelentehan natin iyon base sa pagmamahal, then we will listen. So, prioritizing listening means we believe that truth, ang katotohanan, is more important than our ego. So, we must reject narcissistic, self-justifying, and ego-driven attitude that always protects ourselves, avoids accountability, and refuses to be confronted by the Word of God through our brothers. Dahil kung tunay na ang Ebanghelyo ay ginagawa kang ganap na mapagpakumbaba, then we do not need to speak first. Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, di na natin kayang i-afford yung iba. But you know what? We can always afford to listen to our brothers. We can always afford to listen to our brothers. Ngunit para sa wala pa kay Kristo, kung narinig mo ang mensaheng ito, naway huwag mong takpan ang iyong tenga at patigasin ang iyong puso. Ang mga mananampalataya, confident sila sa pagkakakilala nila sa Diyos. Dahil sa una pa lamang ay rooted sa knowledge ng Diyos ang kanilang kaligtasan. Isa itong covenantal relationship na hindi kailanman mabubuwag. Pero sa mga walang covenantal relationship sa Diyos, pagtanggi ang sasabihin ni Kristo sa inyo, kahit na isang beses or kahit ilang beses, ninyo pang sabihin sa Diyos na kilala ko yung Diyos, o sasabihin sa ibang tao na, no, kilala ko yung Diyos. Gumagawa din ako ng himala at mabubuting gawa. Kahit ilang beses pa nilang sabihin yon, kahit ilang beses pa ninyong sabihin yon, the same response ang maririnig nila kay Kristo. Sa Matthew 7, hindi ko kayo kilala, kayong mga hindi gumagawa ng kalooban ng aking Ama. So kung seryoso ka talaga sa iyong pagkakilala sa Diyos, then kami ay nananawagan at namamanhik sa inyo na pagsisihan mo ang iyong kasalanan at manampalataya ka kay Kristo. Si Kristo lang ang pag-asa ng iyong buhay, naway humakbang ka, kaibigan, go and plug in to a local church na makakatulong sa iyo sa mas malalim na pagkakilala mo sa Diyos. And para naman sa ating challenge, balikan ulit natin yung sinabi ni Pablo, but now having known God, or rather, having been known by God. Sa totoo lang, habang minimeditate ko itong katotohanan na ito, kami ni Mrs., isa sa pumasok talaga sa isip ko ay ang mga sitwasyon na kung saan ang mga memorya natin ay unti-unti nang nag-fade. Maraming factors na pwedeng maka-apekto nito. Mental sickness, accident, crucial operation, at ang pinaka-common ay yung natural na process, yung pagtanda natin na unti-unti nang humihina ang ating mga memorya. Salamat dahil binanggit ni Pablo intentionally itong having been known by God.
At napakalaking comfort nito sa atin, mga believers. Salamat dahil hindi nakaugat sa ating limited mind ang ating kaligtasan. Dahil kung ganon, hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Dahil anytime, maaaring mag-fade yung ating memories. Doon sa mga factors na sinabi ko, katandaan, crucial operation, aksidente, mabagok ang iyong ulo, madulas ka. Pero dahil nakasalalay ito sa electing knowledge ng Diyos sa atin, makakaasa tayo na despite sa ating fading memories, ang memory ng Diyos sa atin ay hindi mag-fade. Ang knowledge ng Diyos sa atin ay hindi kailanman mag-fade. Hindi na tayo mag-aalala na what if magka-Alzheimer tayo? And what if mabagok ang ating ulo dahil sa accident? For as long as God knows us, secured na ang ating kaligtasan, may peace ang ating mga puso. Let these words of Paul be our comfort sa Romans 8:31-39. What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? Sagot, no one. It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ, for the love of God? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, or sword, at isama na natin, fading memories? No. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor weight, nor depth, nor anything else in creation, and even fading memories, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. That's our comfort. And so bilang pangwakas, if I may ask one favor from my Lord, if for some reason my memory begins to fade, may dalawang bagay na ayokong makalimutan. At ito ay sinabi ni John Newton, hindi Isaac Newton. Si John Newton. Sabi ni John Newton, my memory is nearly gone, but I remember two things. That I am a great sinner and that Christ is my great Savior. At least, itong dalawang bagay na ito, nawa, ang wag alisin ng Diyos sa akin if my memory starts to fade. That's also my prayer sa inyo, mga kapatid. Na hindi natin makalimutan na tayo ay makasalanan ng sobra, pero meron tayong perpektong tagapagligtas at Ama natin na kilala tayo kay Kristo. Tayo ay manalangin.